So ito na po yung amount na inoffer ng Mocha sa akin guys sa first loan ko, mula 3,260 hanggang 4,180. Magandang araw po sa lahat. Welcome po ulit kayo sa aking bahay. Sa mga baguhan pa lang po sa aking bahay, ako nga po pala si Melvin at welcome po kayong lahat. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano umutang ng pera sa Mocha. Sa mga di pa nakakalam kung ano po itong Mocha, ang Mocha ay isa rin po ito sa mga kilalang online lending app sa buong Pilipinas. Napadaan lang po ang ads nito sa aking Facebook account guys. So ngayon, sinubukan kong applyan. Disclaimer lang po guys ha, hindi po ako bayad sa mga online cash loan or mga online lending company. At hindi rin po ako nag-i-encourage sa inyo na mangutang sa online lending app na to. Nasa inyo na po yun kung interesado po kayo sa aking ibinahagi na video. Ang purpose ko lang po ay para ma-aware po tayong lahat sa iba't ibang online cash loan application. Iba-iba po kasi ang pamamaraan sa pag-apply. Kaya, ibinahagi ko lang po sa inyo ang aking mga karanasan para po mabigyan ko po kayo ng idea at para may idea na rin po kayo kung ipagpatuloy nyo pa ba ang pag-apply sa online cash loan app na yan. So patuloy po tayo guys. Sundan nyo lang po ang bidyong ito at tapusin para maintindihan po natin kung ano po yung mga pamamaraan sa pag-apply sa Mocha cash loan app. At para malalaman din po natin kung totoo po ba yung mga mababasa natin sa kanilang mga ads na dumaan sa ating mga social media accounts. Katulad po nito guys, kumuha ng pera sa loob ng 1 to 2 minutes. Mag-disburse ka agad pagkatapos ng approval. Approve sa loob ng 30 to 60 seconds. Mataas na rate ng pag-approve. 3 to 5 minutes para makumpleto ang process. Walang collateral, isang ID lang ang kailangan. Mahabang panahon sa pagbayad, walang masyadong pressure. Maraming method ang pagbabayad, cover halos lahat ng mga channel. Safe and efficient cash loan. So malalaman po natin yan later guys kung totoo po ba yung mga ads na yan. Pero bago po ang lahat guys, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-click yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. So let's go! Ito, panoorin nyo. First of all, dahil first timer pa po ako, dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang Mocha app. I-search lang natin sa search bar ang Mocha. At ito po yung logo ng Mocha guys. Safe and fast loan. Tingnan nga natin. I-click lang natin itong install. At ayan po, downloading na po siya. So na-install na po siya. So i-click natin itong open. Mocha Safe and Efficient Cash Loan. So ito po yung introduction ng kanilang app. Personal Data Collection and Disclosure Policy. Prominent Disclosure and Consent Requirement of Personal Information Collection. Kung mahilig po kayong magbasa, kayo na lang po magbasa niyan. Pagkatapos yung mabasa at maintindihan, i-click lang natin itong may box na maliit para malagyan ng check. And then pinutin natin itong OK. I-click lang natin while using the app. While using the app pa rin. Click allow. Log in with your phone number. So dito na po tayo magsisimulang mag-sign up guys sa kanilang app. So isulat po natin dito ang ating active mobile number. At pagkatapos, i-check natin itong maliit na box ito sa gilid. And then, i-click itong next. At hintayin ang 4-digit code na i-send ng Mocha sa ating phone number na isinulat. And so, ayan na po. Dito na po tayo magsimulang mag-fill up. Magsimula po tayo sa ating basic information. First, ang ating permanent address. Click lang natin yung may arrow dyan at kayo lang po balang pumili sa inyong lugar.
At pagkatapos ang ating permanent address, detailed. So kailangan po detalyado po ang ating isulat dito. When it say detailed, kasali na po ang ating purok, ating barangay kung anong street, house number kung meron, pangalan ng subdivision, etc. So yan po ang ating i-fill up dito. Pagkatapos guys ang ating active email address. And then sunod itong choose your contactable time. Ibig sabihin yung time na available po tayong tawagan. Baka sakaling tumawag po sila para ma-confirm po nila kung ikaw ba po talaga yung nag-a-apply. So iba rin dito ang kanilang sistema sa application. Pagkatapos nun guys ang ating Facebook account. Pero optional lang po ito guys. Pwede natin lagyan, pwedeng hindi. Pagkatapos niyan guys ang ating employment information. Kung may trabaho po tayo, i-click natin itong employed. Pero kung wala po tayong trabaho, itong not employed po ang i-click natin. Pero kailangan po talaga dito kapag mag-a-apply po tayo ng mga cash loan, kailangan po talaga na may trabaho po tayo. Tulad sa akin, ang pinili ko ay itong employed. So nanghingi sila ng company name. So yan po ang halimbawa na isinulat ko. Pagkatapos niyan, ang company contact number. Kailanganin po nila yan. At pagkatapos yung mapilapan, i-click itong next. So dito guys, kailangan maglagay po tayo ng 3 guarantors o co-makers. Kapag nakasave na po ang kanilang pangalan at kanilang phone number doon po sa ating contact sa ating cellphone, ay i-click lang natin itong may click dito sa gilid. Pero kung wala pang nakasave doon sa ating contacts, i-click lang natin itong please enter manually dito sa may taas banda. Katulad sa akin, mag-enter manually po ako kasi wala pong nakasave doon po sa aking contacts. So ayan po, kailangan isulat natin ang kanilang full name and then sa baba ang kanilang mobile number. So 3 tao po ang kinakailangan nila guys. Pwede pong mga kaibigan, kamag-anak, tatay nyo ba, nanay nyo ba, o kahit sinong relatives nyo, pwede po iyan ilagay dito. At pagkatapos nating mapilapan, i-click natin itong next. At ang sunod po natin gawin ay pumili po tayo ng isang valid ID na ni-required nila. So ito po yung mga valid IDs na pwede po nating isubmit dito sa Mocha. First, itong UMID or Unified Multipurpose ID, TIN o Taxpayer Identification Number, SSS o Social Security System ID, Passport, Driver's License, PhilHealth, Voter's ID, Postal Card, National ID o Physical Card. So dahil driver's license yung meron ako, i-click ko lang ang driver's license. At pagkatapos niyan, kailangan po nating picturean ang ating valid ID. Katulad po sa ganitong position guys, ito po yung sample. Kung may nakasave na po na picture ng ating valid ID doon po sa ating phone gallery, itong album na lang po ang i-click natin. Pero kung kailangan pa nating picturean ngayon, itong camera na lang ang i-click natin. So ayan po, ganyan po ang position sa ating valid ID. Kailangan po hindi blurred yung pagkakuha, yung mabasa yung mga information na nakalagay sa ating ID. And then i-click itong below. Kapag okay na, i-click itong may check dito sa right side. So yan po, automatic na pong nakasulat dyan ang ating information na nandoon po sa ating valid ID. I-double check na lang natin kung nag-match ba yung information na nakalagay sa ating ID sa isinulat dito sa mga box. Kapag okay na po, i-click natin itong confirm. Select one withdrawal method from the 2 options. So may dalawang option po tayong pagpipilian guys para sa ating withdrawal method. Kung saan po natin pwedeng i-claim ang ating niloan dito sa Mocha kung sakaling ma-approve tayo. So dito po sa e-wallet, pwede nating i-claim sa GCash e-wallet, PayMaya e-wallet, GrabPay e-wallet. At kung nasa isa sa mga iyan ang ating napili, isulat na natin ang number dito sa baba. Halimbawa sa akin ay itong GCash ang pinili ko.
So ngayon, isasulat ko po ang aking GCash number dito po sa e-wallet account number. At pagkatapos niyan, i-click lang natin itong use e-wallet. So may nakalagay dito guys, approval chance 98% for the limited time. So ito na po yung amount na in-offer ng Muka sa akin guys sa first loan ko. Mula 3,260 hanggang 4,180. But may batal yung amount. So ito na po yung kanilang repayment contract. Sa 3,260, may 3 schedules. 180 days po natin siyang babayaran. So sa first schedule repayment, kailangang mabayaran natin itong 1,630. Ang due date niyan, August 10, 2023. Tapos August 3 pa ngayon guys sa pag-apply ko. So halimbawa sa ating niloan na 3,260, kailangan po ang 1,613 yan ay mabayaran na natin pagka 7 days. Uy, iba rin dito ah. So sa second schedule na naman natin ang ating repayment ay kailangan nating mabayaran na naman ulit yung 1,630. Uy, fully paid na tayo nito. At ang due date ng ating repayment ay August 17. So 2 weeks lang kailangan na nating ma-fully paid ang ating inutang. Parang hindi ata ito tama. Kayo na lang po ang humusga. Sige, patuloy po tayo guys ha. Scroll down po natin. So dito na naman sa third schedule guys, may nakalagay dito, this schedule will be waived if you repay the previous schedule on time. Wala nga naman, will be waived na po talaga. Kasi fully paid na po tayo sa second repayment pa lang natin eh. So ngayon guys, tingnan po natin itong kanilang detail of the fees. So ito pala yun. Ito yung interest nila, 134.4. Yung service fee nila is 1,134. Third schedule to be waived is 100 pesos, parang i-deduct po ito. At saka itong limited time discount, 8.40. So ngayon guys, tingnan po natin itong third schedule nila. I-click lang natin itong may arong maliit dito sa gilid. So ito pala yun. Sa third schedule, repayment amount ay 105 pesos. At ang due date nito ay January 30, 2024. So sa pagkakaintindi ko, totoo nga 180 days yung loan term nila. 6 months po yan. So from August to January 30. Kaya lang, kailangan na natin bayaran yung 1,630 sa first schedule repayment at another 1,630 sa second schedule repayment. At kailangan pa nating hintayin yung 5 months bago tayo makaka-reloan. Yan po ang pagkakaintindi ko dito. Or pwede na nating bayaran itong 105 kahit hindi pa tayo aabot ng 6 months para makapag-reloan na tayo kaagad. Pero I'm sure hindi po buo ang makukuha natin na 3,260 dahil po baka i-deduct nila muna itong service fee at interest. So yun po ang marireceive nating amount, 3,260, babawasan ng service fee na 1,134 at interest na 134.40. So yun po ang pagkakaintindi ko dito. Kaya po hindi ko tinuloy ang pag-submit dito sa Muka. At nasa inyo na yan kung nagustuhan nyo po ang kanilang repayment contract. Kung nais nyong magpatuloy, i-click lang natin itong submit. Sa akin kasi parang di ko nagustuhan. Hahanap na naman ako ng iba. So yun lang po guys. Salamat. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa videong ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin po sa iba para ma-aware din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, isulat lang po ang inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. At babasahin ko yan kaagad. And that's all for this video guys. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.